What's up mga momsies? Mommy Rafi here with the Crazies, and I'm here again para po sa quick update na kung anong nagaganap dito ngayon sa lugar namin sa Lebanon. And follow up na rin po dun sa mga questions na na-gather ko dun sa mga previous videos na ginawa namin ni Habibi. And also dun na rin sa follow up na rin dun sa videos na ginawa ko last time with him. So, very quick update lang po tayo, no? Kahapon, there are 30 missiles that has been thrown out here in the suburbs of Beirut, which is in South Beirut, and some places rin po ng South Lebanon. So, there's a big possibility na talagang ginagawa ni I na talagang durugin itong grupong H na to. Yes, it's also for their safety. Same like nung ginagawa ni H. Ginagawa rin nila to kasi nga gusto rin nilang protektahan yung border nila. But unfortunately, hindi naman sana magkakaroon ng gulo kung hindi nga dahil sa isang H na pinagmulan nung October. Sorry po sa background kasi nandito ako sa labas at doon po sa may baba namin may gawaan ng furnitures. And hindi pa rin po natatapos yung bombahan. Kung doon sa mga nakatira sa South Karamihan and doon sa South suburbs or South Beirut, talagang wala na silang mapuntahan. Ang nakakalungkot lang kasi, hindi lang mga Lebanese ang nawawalan ng matutuluyan. Ang school kasi dito, na-occupy na rin ng mga evacuees, which is hindi naman ganun kalalaki yung school ng each town. So, hindi lahat na-accommodate dun sa mga schools. Not last night, 2 nights ago, sabi rin ni Habibi, merong malakas na talagang 3 beses na palakas na pagsabog, which is sa South Beirut din yun. And yung pagsabog na yun, yung malakas na pagsabog na yun, is para dun sa susunod na leader ng grupong H. And unfortunately, hindi confirmed na napuntirya talaga nila yung leader na yon, yung susunod na leader na yon. So they're still going to try to dissolve these people na kasapi ni grupong H. Sabi ko, huwag kang feeling. Sabi ko, bago pa tayong mag-film, sinabi ko na sa'yo magamata mo. Pero kidding aside, nag-worry din siya na baka nga marami nagalit sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, the way you say it naman on video, it sounds like you are pro-H. But kung nung pinanood ko ulit siya, kung titignan, kung papakinggan lang din mabuti, no? And at the end, sinabi naman din niya, in general, yung gusto niyang i-relay na message. Not only, it is because of I. It is only for I. No. Kaya nga, meron din siya mga binanggit doon na bansa, kasi, it is almost the same, that what is really happening sa media, kung tutuusin. And thank you po dun sa isang nag-comment na na-pinpoint niya kagad yung gustong i-relay na message ni Habibi. And thank you po sa inyo. Kaya lang hindi ko nakuha yung name mo. Shout out po sa inyo. Thank you po dahil na-appreciate niyo po yun. Hindi niya na ako ginising kasi alam niyang ilang araw na rin talagang masama ang pakiramdam ko na hindi kami nakakatulog talaga. And pumupunta siya sa post niya after niya sa work, kaya siguro tinamaan na rin siya ng sakit kasi pagod na rin yung katawan niya. Mahina na rin yung katawan niya dahil kung
kung sino-sino na ring tao yung nakakasalamuha niya eh. Hindi lang sa trabaho niya. But after the work, kailangan niya magstay until midnight or kagabi. Kagabi, nag-duty siya dun sa school na binabantayan nila ng 12 until 12 midnight hanggang 4 o'clock ng madaling araw. Sabi ko sa kanya, kung meron namang mga tao doon, pwede, umuwi ka na lang kagad para makapagpahinga ka ng maayos. And ayun nga, since kagabi, hindi siya makahindi kasi nandun na yung mga kasamahan niya and dalawa lang silang magpo-post dun sa isang section na yon. So hindi siya talaga makahindi that time. So sabi ko, sige, basta bumalik ka na lang kagad para makapagpahinga ka. But luckily, before 4 o'clock, nandito na siya kanina. Kaya pagdating niya, nilagyan ko lang ng drops yung mata niya, tapos kinold compress ko lang ng sandali. Ayun, nakatulog. Masarap yung tulog niya hanggang 9 o'clock. Sabi ko kay Nana, huwag niyang gigisingin papa niya kasi may sakit si papa, sabi ko sa kanya. And si Nana kasi every morning yan, pag sinabi ko sa kanyang gisingin niya na papa niya kasi papasok na sa work, pupunta yan sa room. Gigisingin niya papa niya. Ang paggising niya sa papa niya, hindi yung niyuyugyog. Pak! Yan. Yan, sinasampal niya papa niya para bumangon kagad. At hindi siya aalis doon hanggat hindi tumatayo papa niya. Ganun niya gisingin yung papa niya. Alam niya yung assignment eh. Hindi siya aalis doon hanggat di tumatayo papa niya. Kasi pagkagising niya ni Firas, naka-ready na yung coffee niya dito. So, yung morning na yon, yung peaceful morning na yon, yun yung time namin na nag-uusap kami, kamusta, nakatulog ka ba ng maayos, so anong nangyari sa'yo. Kasi nga these days, hindi na kami nakapag-usap o nakakatambay dito sa veranda namin ng gabi. Dahil nga, lagi yung busy yung mga kasama niya sa trabaho dahil nga laging busy ang restaurant. So kahit wala na siya doon, kailangan pa rin ng assistance niya dahil nga nag-iisa siyang manager. Yung supervisor niya, kailangan pa rin ng assistance minsan. Kaya hindi siya matitigil hanggat magsarado yung restaurant ng alas 12 ng gabi. And yun nga, nagsimula pa yung pag-duty nila sa mga checkpoint, now sa school. Ngayon, 3 araw na siyang sa school nagbabantay. Kasi, binabantayan nila yung school. Kasi parang meron silang curfew. So, from 8 o'clock ng gabi, no, not 8 o'clock, from 10 o'clock ng gabi, hanggang 5 o'clock ng madaling araw, wala nang pwedeng lumabas o pumasok dun sa school. Kaya dun sila nagbabantay. Binabantayan nila yung mga school. So, hindi ko lang alam ngayong gabi kung mag-duty siya or kung doon siya or kung hindi. Kasi sabi ko sa kanya, kung pwede lang, wag muna. Mag-regain muna siya or kailangan niya ng recovery. Kasi kung hindi, baka magtuloy-tuloy yun. Baka mas maging malala pa yung sakit niya, di ba? So yun nga, hindi naman sa laging masaya kami dito. Although kahit wala kami nararamdaman dito, syempre ramdam namin yung gulo pa din dahil nga kaninang maga lang eh. Maririnig mo talaga yung mga yung eroplano dito dumadaan. Maririnig mo siya talaga. Kahapon din, habang nagkakape kami dito, nag-uusap kami, tapos ayan, maririnig mo yung eroplano dadaan dyan. So, di ba, hindi ko kasi masabi sa kanya na, yung, alam mo yung kahit alam niya na natatakot ako, he's still there na ina-assure niya na safe naman talaga dito. But still,
Hindi naman kasi ako sanay sa mga ganito. Mga ganitong um, sa mga ganitong bombahan or something. Alam mo yun, sinura, pag nakakarinig ng pagsabog, sinasabi lang namin, it's just a fireworks, something, there's a party, there's a fireworks. So, para hindi magkaroon ng trauma yung bata. Kaya, hindi rin namin pinapakita, hindi lalo na ako, lagi kami mag-asama ni Nura, hindi ko pinapakita sa kanya na natatakot ako. Kasi, ito yung age ni Nura na may tatanim sa isip niya. At yun sa pagprotekta namin sa kanya na ganun, naiisip namin yung ibang bata na nandun sa lugar kung saan malapit yung pagsabog. Ngayon, yung mga pamilya na dapat na nabubuhay ng tahimik, nasan sila ngayon? Nandun sila sa kalsada ng Beirut. Nasa mga kalsada sila nasa main road sila ng Lebanon. Kasi mas feel nila yung safety doon na walang building, kung walang building na walang alam nila sa sarili na walang someone or walang kahit na sinong pwedeng magtago ng firearms doon. Mas pinili nilang nandoon sila. Kasi mas pakiramdam nila mas safe sila doon. Lalo na sa side ng dagat, makikita mo sila doon, nandoon sila. Nakita ko yan kanina sa news ng umaga nung binuksan ko yung TV. Nakakaawa kasi yung panahon dito ngayon na sobrang lamig, lalong-lalo na sa gabi, 15 degrees sa gabi. Kaya isipin mo, tapos nandun pa sila sa may tabing dagat, isipin mo kung gaano kalamig yun. Kung gaano kalamig, kung dito sa bundok, 15 degrees, what more doon sa may banda sa dagat. 'Di ba? Nakakadurog ng puso na makita mo yung may mga sanggol pa, may mga bagong panganak nandoon. Mas pinili nilang nandoon kasi mas ramdam nila yung ligtas sila doon sa lugar na yun. Kaysa pumunta sa mga may bahay, kaysa pumunta sa mga magtago sa mga establishment, yung talagang naging parang squatter sila doon dito sa kalsada. Mas gusto nila yung magstay na lang sa mga sasakyan nila para hindi sila mapagkamalang kasama ng age. 'Di ba? Nakakasama sa loob. Nakakadurog ng hindi doon nakita ko 'yon. Tapos kung paano ko protektahan si Nura. Ang hirap-hirap huminga. Alam mo, nakikita ko sa news, talaga napapaiyak ako kasi napaka-blessed pa rin namin kasi kami dito, maayos kami na nabubuhay dito. Tapos yung iba, paglabas mo dito sa village na to, makikita mo talaga yung mga tao nakakaawa na nasa kalsada lang. Na yun nga lang, kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang masurvive yung ganung sitwasyon, di ba? Talagang gabi-gabi pa rin kami nagdadasal na maibsan yung kaguluhan dito. Kasi aminado naman ng government, ang gobyerno dito, na wala silang budget para dun sa mga evacuees, na nagkukulang na yung source nila ng pagkain, na yung mga ospital nila, hindi na nila alam kung paano pa nila gagamutin yung mga nasusugatan. Kasi kung tutuusin, yung sabi ni Habibi kanina, durog na yung isang part ng south. Halos wala nang makita. Pati yung sa may part ng south ng Beirut, na talagang lahat,
hindi na isang ano eh, hindi na maliit na part lang ang pinapasabog eh. Buong building na yung talagang pinapabagsak nila. Hindi natin masisisi si Ai kung bakit ganito yung mga naging pagsagot nila. In their mind, they need protection. They need to protect their people. And here, ganun din naman. But still, the government doesn't have their full hand. Kasi, alam naman nila na maganda ang relasyon ng dalawang bansa. And now, I think, after ng pagkawala ng leader ng H, I think their government now is doing some talks dun sa tatlong party na nandito, na dun sa tatlong leaders ng party na namamahala sa buong Lebanon. I think they are trying to talk kung sino yung magli-lead na sa government or kung sino ba ang magiging presidente sa Lebanon. I'm not quite sure, pero yun ang pagkakaintindi ko kasi naman, mga moms, Arabic ang news. Arabic ang news. So, kanina tinanong ko lang naman kay Habibi yun. Pero, since bagong gising nga, hindi pa niya sure kung ano yun. Mamaya yan, pagdating niya galing work, i-confirm ko yan, mga moms. So, sorry. So, yun. Yun lang ang nakita ko sa news kanina. And syempre, hindi naman lahat ilalabas dyan ilalabas ng media dyan sa atin kung ano ba talaga ang in and outs dito sa Lebanon. But as far as I know, as far as I can see, hindi pa rin matatapos to. And dun sa follow up lang dun sa video namin last time ni Habibi, we're still going to do another video. Actually, sinuggest niya sa akin mag-live kami. And para dun magkaroon kami ng interaction sa inyo on the spot, na question and answer ba, na para masagot niya ng direkta sa inyo yung may mga katanungan kayo. Sabi ko, kung okay sa'yo, sabi ko, if that's what you want, if that's what you feel, then we can go ahead and schedule that. Sabi ko sa kanya, when? Yun magandang question, when, di ba? Kasi nga, since busy rin siya, actually nahuli ko lang siya nung time na yun. Hindi ko rin talaga alam na that day nagpanghapon siya. Kasi nagdrama na ako, mga moms. Kasi nga matagal na kaming hindi nakaka-sit down, yung baga landian moment. Charot. Hindi. Yung baga yung everyday na ginagawa namin ever since, na uupo lang kami, magkakape, or mag-meti. Yung nagkukwentuhan lang kaming dalawa kung anong nangyari. So, ngayong nangyari sa yung araw na to, o ganyan. Alam mo ba, ganun, yung nagchichismisan ba kaming dalawa. So, sabi ko, umuwi ka dito. Andito ka nga, kakain. Minsan hindi ka nakakain kasi kakakain mo lang. Dahil nakalimutan mo na yung oras sa sobrang busy mo. Alam mo niyo yung nagkaroon ako ng konting selos sa mga ginagawa niya ngayon. Sabi ko nga, parang na-feel ko na na-guilty naman ako. Parang naging selfish naman ako doon sa part na yun. Pero kasi sabi ko sa kanya, sabi niya, kasi may part na sinabi niya na
That is your husband. Your husband is valuable. Sabi ko, who is more valuable? Sabi ko gano'n, your work or me and Nura? Sabi ko sa kanya, kasi sa totoo lang, namimiss na rin siya ni Nura. Yung harutan nilang dalawa. Yung gano'n. Tapos pagka aalis na siya papuntang work, talagang nalulukot si Nura, magsa-sad face na siya. Kahit hinahatid niya everyday yung papa niya sa sasakyan. Nalulungkot siya talaga. Kasi nga, alam niya, buong araw na namang wala yung papa niya. Tapos dadating dito, sandaling-sandali lang, kakain lang, sit down lang ng sandali, aalis na ulit kasi nga nagbabantay. So parang nag-guilty naman ako doon na parang naging selfish ako ng bahagya doon sa oops. Okay. Ayan, narinig niyo. I don't know kung narinig niyo, but yes, merong explosion. Merong explosion ako narinig. Well, again, so kaya, hindi ko talaga siya kinausap nung time na yun kasi pinaghain ko na siya, nagluto ako, pinaghain ko na. Hindi siya kumain, and then he keeps on staying on the phone with the people, with the job. And nasabi ko yun kasi nga parang umuwi na lang siya dito, natutulog lang, ganun. Wala na yung naging kahit man lang sana, kahit 2 oras, adi sabi ko sa kanya, do I need to beg for your time? Sabi ko, oo, umuwi ka dito. Sabi ko ganun. Pero kahit nandito ka, parang wala ka rin. Kasi nga, you're not setting your priorities. Sabi ko ganun, you're not setting your priorities. Sabi ko, nandito ka, pero yung trabaho mo, telepono, keep on ringing. Alam mo yun, I know na they are passing on a very hard time. And sa akin, parang naging selfish ako dun. Kaya, sabi ko na lang sa sarili ko na it is what's going to be, it is. Sabi ko, ganyan ka, but ganyan ka, matulungin ka, mabuti ang puso mo, walang masamang damo sa kanya. Oo, ganyan kaming dalawa, nagchichismisan kami. So, ayun. And, yun nga, ang plano nga namin, mag-live kami, no? So, I'll just put an invite. I will just post an invite para sa inyo kung gusto yung mag-join sa aming live. And siguro isi-set namin siya ng umaga dito. Local time, maybe around 10 o'clock ng umaga. Yes, maybe around 10 o'clock ng umaga dito. And sa atin, around 3 p.m. Sa Pilipinas, mga 3 o'clock ng hapon. Mga ganon, siguro. Yes, siguro 2 days or 3 days before ng live namin, magpo-post na ako to give you a reminders kung sinong gustong mag-join. Ayan. And ayun po, gusto ko lang mag-shoutout sa... You heard that? Yan. Meron na naman. Yan, meron na naman siya. Okay, so let's continue. Gusto ko lang mag-shoutout dun sa dun sa mga questions. I-shoutout yung ating mga viewers na nag-comment ang questions. Kay Lakwatserang Bicolana, bakit nilalagyan ng armas ang bahay nila? Binabayaran din ata sila. Well, eto, naitanong ko siya kay Habibi, no? Ang sabi niya sa akin,
Yung ibang mga nasa South, yung ibang mga pamilya nasa South, kasi talagang wala silang alam. And yung iba naman, yung sabi niya, some are paid and some it's against their will. But if they talk, pinaparusahan sila ng grupong yun. So, as same religion, they choose not to. They zip there. Yun ang sabi niya. Thank you, Dr. Cherong Bicolano, for that question. And hopefully, makasama ka sa live namin para mabigyan din ka namin ng ibang answers pa sa magiging question mo. And for Gigi Loves Hong Kong, and Sis Gigi, thank you for all your comments. And I really appreciate yung views mo. Yung views mo dito sa mga videos na ginagawa namin. It's, guys, just to mention, si Gigi Loves Hong Kong, yung mga first videos ko talagang naramdaman ko na talagang may concern siya sa mga nangyayari dito. Not just one-sided, syempre. Lately, dun ko nabasa na talagang Gigi Loves Hong Kong is broad-minded naman siya. And meron siyang sinend na question dito. Yan. Bakit pinayagan ng Lebanon magstay ang H sa bansa? At dapat Lebanon government ang magpalaya sa grupong H na nandito sa Lebanon. Ay, hindi ako ang magsasagot niyan, Gigi. Sorry. Si Habibi na lang. If you can join us on our live, please, isasama ko tong question mo dun sa mga sasagutin niya para maintindihan more or para ma-elaborate mabuti kung ano bang connection ni H sa government ng Lebanon. Just to make kasi kung sino man ang mas may K magsalita, hindi ako yon. Siya yon. Dahil ever since siya na yun nandito. Okay? It is the same questions kay De Gracia 1098. Ayan, almost the same sila ng question ni Gigi. So please, if you can be on our live, so para sagot niya yung tanong niya na to. Okay? And next, si user XBayXN. And thank you sa comment mo. Not all Lebanese is sided with H terrorist. Yes, that's true. Lalo na ang mga Christian and Druze. There are history between that kung bakit hindi lahat is naging side ni H dito sa Lebanon. And ikukwento din yan ni Habibi. Maybe not in live, or maybe gawa kami ng isa pang video with him. Including this story kung bakit there are only certain parts of Lebanon kung nasaan si H. Okay? And along with this comment, yes, meron ako nabasa doon na si H, may mga pinatay na Christians. All of those ikukwent ni Habibian sa susunod naming videos. Okay? And thank you for your comment, user XBayXN. Hope you will join us on our video, okay? Hope you will join us on our live, and I will send you an invite 3 days before ng date na magla-live kami para yung mga interested is maka-join. If there's any questions that you want to ask, pwede kayong mag-ask. Alright, and one more. Yes, appreciate si 3 stars, sun, as 3 stars, and a sun, 353. Yes, sabi niya dito, tanungin mo, Christian Lebanese, iba din ang sasabihin sa'yo. Hindi yan nagsasabi na to o mali ang pagkakaunawang niya. Tsaka hindi yan pwede magsalita na ikagalit ng isang grupo kasi malalagay sa panganib pamilya niya. Thank you so much. 3 stars and the sun.
Yes, gaya nga ng sabi mo, baka nga iba yung pagkakaintindi niya, and same like us, no, yun sa mga ibang nagko-comment, yun ang pagkakaintindi nyo. Hindi naman namin hawak yung how you understand, how you're going to understand kung paano niya sinabi, kung ano yung pagkakasabi niya. Yes, he is also thinking of our safety, and with regards sa isang grupo, or if if you are saying that its group is H, malayong-malayo kami doon. So, hindi siya X yun sa kanya. X talaga yun sa kanya. Kaya, yun nga, if you watch our previous video, isa yung grupo ni Habibi sa mga nagpoprotekta dito sa village, na they make sure na walang makakapasok na taga H. Kaya talagang pinagdarasal ko na tuwing lalabas siya dito ng bahay, talagang sagad ang dasal ko na walang mangyari sa kanyang masama. Parang ako nag-asawa ng sundalo, pero hindi naman siya sundalo. Sadyang masigasig na citizen lang siya ng Lebanese. Lebanese citizen na. Yun lang siya talaga. And kay Mr. Romulo Onarse 9987, nasabi niya dito, hello kabayan, ask ko lang kung yung H ba ay suportado ng Lebanese government o kaaway. So again, sorry kabayan Romulo, hindi ko siya masasagot kasi hindi ako yung right person para sumagot niyan, si Habibi. So if you can join us, please brother, join us to our live. Isasama ko tong question mo sa sasagutin niya para ma-explain niya mabuti. Ayan, okay? So, abangan ko po kayo sa aming magiging live, or if you can also give us more time to show some videos. Ngayon kasi, ayoko naman na puro update lang or puro question and answer lang ang maging videos ko. Siguro maglalagay ako magpapahinga tayo sa Q&A sa Q&A. Kasi ngayon update ko lang kayo dito sa garden namin, pinapaganda namin yung garden namin. Since hindi nga ako masyado lumalabas ng bahay, hindi ko masyadong nalalagaan ngayon ang aming garden, no. Pero yung aming olive trees, pwede nang kuhain yung mga bunga niya. So siguro yun na isasama ko muna. Mag-upload muna ako about that sa gagawin namin ni Nurang pag-pick ng olives. Kaya hope you will stay here on our channel. Keep on watching on my channel. Give me a thumbs up on this one. And subscribe to our channel. You are most welcome. And thank you for giving us this opportunity to connect with all of you. Sa lahat po ng mga nag-comments, maraming salamat po. And shout out po pala kay Mas Zero. Ayan. Alam mo, super interested ako dun sa mga comments mo. Interesado ako sa mga nagiging comments mo. And si Habibi din, talagang sabi niya, hindi ka lang daw basta nagko-comment, you know what you are saying then. Kaya sabi niya, I wish na makasama siya sa live, makasama ka raw sa live pagka nag-live kami para mabigyan namin kayo ng mga answers. Okay? And yes, for now, yun na lang po muna ang aking ibabahagi sa inyo lahat, and hope to see you soon, guys. Bye! God bless!